Book of Mark, chapter 1, verses 1 to 8. Ito po ang sabi sa Magandang Balita Biblia. Okay lang po ba tayo ay tumayo, panandalian, bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Panginoon? Verse 1, ito ang magandang balita tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos. Verse 2, nagsimula ito noong matupad ang isinulat ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na ipapadalang mauuna sa iyo. Ihanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga matuwid na landas na kanyang lalakaran. Verse 4, dumating nga sa ilang si Juan na nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Verse 5, halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Pinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila ay binautismohan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya naman pagkain ay balang at pulot-pukyutan. In verse 7, ito ang ipinahayag o pinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. In last verse, binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Let's pray. Father God, dalangin namin na ang iyong Santong Espiritu ang kumilos sa amin, patuloy na magbigay sa amin ng kaunawaan, maintindihan namin ng iyong mga salita, at lubos na ma-apply namin ito sa aming mga buhay sa tulong din po ninyo. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maaari po tayo makupo. Pagpayin natin yung panahon, Lord willing. Huwag muna umulan, mamaya na pagkatapos namin, Lord. So, again, ang lesson natin ay may title na The Preparation of the Way of the Lord, Part 2. So, basahin ko lang yung verse 4. Verse 4, sabi dito, at dumating nga sa ilang si Juan na nagbabautismo at nangangaral, sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo at talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. So, last Sunday, we already knew yung mga katotohanan patungkol kay John the Baptist. And also, gusto ko lang i-add na si John the Baptist po ay, yes, siya ay pinsan ni Jesus Christ at 6 months siya na mas matanda kay Jesus Christ. At ang unang pagkikita nila ni Jesus Christ ay hindi talaga sa mukhaan, doon pa sa tiyan ng kanyang, nung nandun pa sila sa tiyan ng kanilang mga nanay, ni Elizabeth at ni Mary. At nalaman din natin na si John the Baptist, siya rin yung inaasahang darating na Elijah. Tama? Yun ang ating pinag-aralan. Pero gusto ko lang idagdag patungkol kay John, na alam niyo po ba na si John ang pinaka-huling propeta sa Old Testament era. Old Testament era. Again, baka hindi lang kayo aware, na si John the Baptist po ang pinaka-last prophet ng Old Testament era. Bakit ko ba nasabi yon? Dahil, theologically speaking, sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 11, verse 13, sabi niya doon, for all the prophets and the law prophesied until John. So maging si Jesus Christ, kinukonclude niya na si John ay ang huling propeta sa Old Testament. Baka isipin nyo naman, Pastor Art, nasa New Testament tayo .
Kasi ang iniisip natin, ang last prophet, sino ba yung last prophet sa Old Testament? Kapag kayo ay nagbabasa ng Old Testament, ano ba yung last book sa Old Testament? Malakay, tama, di ba? Minsan na iniisip natin, ang last prophet, walang iba kundi si Malakay, pero hindi po. Ang last prophet sa Old Testament era, walang iba kundi si John the Baptist. So, kung ang usapin, kung sino ang huling propeta sa scripture, kung basehan ng Old Testament, walang iba kundi si Malakay. Pero kung ang usapin ay hindi scripture, kundi Old Testament era, ang pinaka-last prophet, walang iba kundi si John the Baptist. At kung si John the Baptist ang last prophet sa Old Testament at tayo ay nasa New Testament, baka isipin nyo naman, kailan nag-start ang New Testament? Again, kung si John the Baptist ang huling propeta sa Old Testament era, isa New Testament tayo, di ba? Kailan nag-start talaga ang New Testament era? Ang New Testament era po nag-start yan sa upper room. Familiar ba kayo sa sa Last Supper? Doon nag-start ang New Covenant o ang New Testament. Basahin ko, Lucas chapter 22 verse 20. Lucas 22 verse 20. Ito ang sabi. Sabi ng Panginoon, gayon din naman, dinampot niya ang kopa at pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. So sabi ni Jesus Christ, si Jesus Christ mismo, sinasabi niya na ang New Testament, ang bagong tipan, ang New Covenant, nag-start saan? Sa upper room. So I hope na klaro na sa atin kung sino si John. At basahin ko lang ulit yung verse 4. Sabi dito, at dumating nga sa ilang si Juan na nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo patawarin ng Diyos. So, ang ginagawa po ni John ay nagbabautismo at nagpipreach. Diba? Last week o last Sunday pinag-aralan natin na ang paraan para ma-prepare ni John ang daan ng Panginoon ay through his ministry. At ano yung ministry niya? Preaching and baptism, or baptism and preaching. So, ito yung dalawang bagay na ginagawa ni John para i-prepare ang daan ng Panginoon, ng Mesiyas. Walang iba kundi si Christ. By the way, bakit kailangang merong mag-prepare ng daan ni Kristo? Pwede naman na si Kristo o si Jesus ay dumating without the prophecy ni John the Baptist. Bakit kailangan may mauna sa kanya? Tama? Pwede naman dumating na si Christ. Bakit pa kailangan si John the Baptist? Siyempre, unang-una, ito ay prophecy or prophesied from the Old Testament na merong darating na maghahanda ng daan ng Panginoon. Pero liban doon, alam niyo po ba bakit kailangan si John the Baptist ay mauna? Dahil alam natin na si Jesus ay Kristo. Pag sinabing Kristo, King or Hari. Alam niyo po ba, every time na ang Hari may pupuntahan, laging merong nauuna sa kanya para ihanda ang kanyang daraanan. At patunay na si Kristo ay siyang hari dahil Dahil merong maghahanda ng kanyang daan. Alam niyo po ba, bago dumating yung hari, meron na mag-a-announce na parating yung hari.
Sa ganun yung, kung ano yung lugar na pupuntahan ng hari, makakapaghanda. Tama? Kaya patunay na si Jesus Christ ay King, Hari. Kaya kailangan na si John the Baptist ay mauna sa kanya. At ito, paano yung way o ano yung ministry ni John the Baptist para may handa yung daan ng Panginoon? Dalawa, baptism and preaching. Tingnan muna natin yung baptism. Diba anong ginagawa ni John the Baptist? Siya ay nagbabaptize. Ano bang ibig sabihin nito na ginagawa ni John the Baptist? Pero gusto ko lang itanong pwede kayo sumagot ng as simple as yes or no. Ang tanong, ang bautismo ba ni Juan ay parehas sa bautismo na ginagawa natin dito sa church? Kasi dito sa church may mga nabaptize na tayo, sila Ken, sila Jay. Yung iba, pagka-baptize, lumubog na. Hindi na nagpakita ngayon wala Di ba? Pero, again, ang question ay, yung baptism ba na ginagawa ni John the Baptist ay same ng baptism na ginagawa natin ngayon? Ayaw sumagot Safety talaga siya. Ayaw bumagsak So yun. So, alam niyo po ba na magkaiba ang bautismo na ginagawa ni John the Baptist sa ginagawa natin dito sa church? Alam niyo kung bakit? Dahil ang bautismo na ginagawa natin sa church o ginagawa ng mga apostol ay isang ordinansa na inutos sa atin ni Jesus. Di ba Matthew chapter 28, di ba? Sabi doon, humayo kayo, di ba? Ipangaral ang mabuting balita, bautismohan, turuan nyo sila, i-disciple nyo sila, at bautismohan nyo sila sa pangalang Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Yun ay ordinansa na ipinagkaloob sa atin ni Jesus. Ito si John the Baptist ba inutusan ni Christ na magbaptize? By the way, hindi pa sila nagmi-meet dito. Si John ba inutusan ni Christ o ni Jesus na magbautismo? Di ba hindi? So, iba ang baptism na ginagawa ni John the Baptist sa baptism na ginagawa natin. So, kung ang baptism ni Juan ay hindi same sa baptism natin, saan natin ito makukonect o maihahambing na gawain ng mga Hudyo? Alam niyo po ba, maihahambing natin yung baptism na ginagawa ni John sa practice na ginagawa ng Hudyo, ng mga Hudyo na kung tawagin ay proselyte baptism. Tandaan niyo po yan, ma-exam pa yung mamaya. Proselyte baptism. So ano ba itong proselyte baptism na ito? Alam niyo po ba na kung ikaw ay isang hintil at gusto mong umanib sa relihiyon ng mga Hudyo, ang gagawin po ninyo, sasabak kayo sa mga rituals, mga ritual, para kayo ay makaanib saan? Sa relihiyon ng mga Hudyo. Kasi hindi po pwedeng basta-basta ka na lang umanib kung gusto mo sa relihiyon ng mga Hudyo. Masyado sila mahigpit. At ang isa sa mga way para ma-convert ka sa relihiyon ng mga Hudyo, sasalang ka sa kung tawagin ay proselyte baptism. At yung baptism na ito ay same ng baptism na ginagawa ni John the Baptist. Kung saan nilulubog sa tubig yung tao, sign ng paglilinis sa kanya, at iniaahon, sign ng malinis na siya. Doon natin may hahambing yung ginagawang baptism ni John the Baptist. At mamaya ibabahagi ko kung anong significant ng bautismo na ginagawa ni John. Pero, tuloy lang muna natin yung ating inaaral. Baptism and preaching. Yun ang way ng paghahanda
ni John the Baptist. At ano ba yung preaching niya? Tapos na tayo sa baptism. Ano yung preaching niya? Ano ba yung kanyang isinisigaw sa ilang or sa wilderness? Repentance. Repentance. At again, ang question natin, di ba tayo rin ay nagtuturo ng repentance? Pero muli, ang tanong ko, yung repentance ba na ginagawa o pinipreach ni John the Baptist ay same ng repentance na meron tayo o pinipreach natin? Again, the answer is no. Bagamat mamaya may pagkakahalintulad yung repentance na tinuturo natin sa tinuturo ni John the Baptist, pero in general sense, magkaiba siya. Hindi sila ganap na magkapareho kahit may iisa silang layunin. Dahil ang kinakatawan ng dalawang magkaibang yung kinakatawan ng baptism natin at baptism ni John ay magkaibang yugto. Ang baptism ni John, again, ito ay paghahanda. Kaya ang kanyang pangangaral ng pagsisisi o ng repentance o metanoia ay pagbabago ng isip na nakataon sa paghahanda at pag-aabang sa darating na Kristo. Nagbabautismo siya para sa kapatawaran ng kasalanan upang ihanda ang mga tao para saan? Sa Mesiyas. Kumbaga, nakaroot ang baptism ni John sa pagbabalik loob sa kautusan ni Moises para maging maayos yung kanilang puso. Kaya nga ang kanyang binabautismuhan ay mga Hudyo. At yung baptism naman na ginagawa natin ay baptism ng pagsisisi sa kasalanan at pagtuon kanino? Sa Kristo na namatay na doon sa krus ng Kalbaryo. Pareho silang nangailangan ng radikal na pagbabago ng puso, isip at direksyon at also pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik loob mula sa Diyos na makikita natin saan? Sa bagong buhay. Sa madaling salita, nangaral si Juan ng pagsisisi para sa kasalanan ng mga tao sa tagapagligtas na darating pa lang. Nangaral naman tayo at ang mga apostol, gayon din naman, yun ay repentance na nakaukol sa Kristo na dumating na nagtagumpay na laban sa kasalanan. At yun ang pagkakaiba ng repentance ni John at yung repentance na tinuturo natin. Yes, ang pagkakapareho nila, kailangan ng pagbabagong buhay. Di ba pag sinabing metanoia, changing of mind towards sin, and going to Christ, yun ang preaching natin ng repentance. Pagdating naman kay John, changing of mind, pagbabago ng isip, at magbalik loob sa kautusan. Yun ang pinagkaiba. Pero parehas itong pagbabago ng isip at pagbabago ng puso. And again, basahin ko lang yung verse 4. At dumating nga sa ilang si Juan na nagbabautismo at nangangaral, sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. And I just want to emphasize yung sinabi dito na pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. So pag narinig nyo yung mga linya na yun, ano may isip nyo? Nakakapagpatawad ba ng kasalanan yung repentance at bautismo ni John? Kasi yun ang sabi, di ba? Or sa madaling sabi, nakakapagligtas ba ang repentance and baptism ni John? Tayong mga mananampalataya, paano ba tayo naligtas?
Diba dahil tumalikod tayo sa kasalanan at sumampalataya tayo sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo? Pero ito, yung sinasabi ba ni John na baptism and repentance ay nakakapagligtas? Di ba nga tayo sa baptism na tinuturo natin, ang baptism ba nakakapagligtas ba ang baptism? Di ba hindi naman nakakapagligtas ang baptismo? Ang nakakapagligtas yung pananampalataya natin. Bagamat mahalaga talaga ang bautismo at kailangan talaga natin gawin yun. Pero hindi dahil nagpabautismo tayo, kaya tayo naligtas. Pero ang sabi dito, pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. So ibig sabihin ba, para mapatawad tayo ng Diyos, ay kailangan magpabautismo kay John? O ganito lang sabihin natin, yung mga nagpabautismo ba kay John, sila ba ay naligtas dahil sila ay nagpabautismo? So, hindi tama. Pero tanong, ano yung sinasabi ni John na nakakapagligtas? Bakit sinabi ni John na kapag siya o kapag ang tao na tinuturuan niya o nakikinig sa kanya ay tumalikod sa kasalanan at magpabautismo sa kanya ay mapapatawad ng Diyos? Alam niyo po ba? Kaya nasabi ni John na maliligtas o papatawarin ng Diyos yung mga tao na nagrepent at nagpabautismo, hindi dahil ginawa nila yon. Alam nyo ba? Remember, ang ministry ni John, preparation ng way ni Jesus Christ. Alam nyo po ba kung ano yung nakakapagligtas? Yung tinutukoy ng paghahanda. Okay, sino ba yung tinutukoy? Saan ba nakapinpoint yung repentance and baptism ni John? Di ba sa Kristo na darating? Tama? So, ang nakakapagligtas, yung tinutukoy ng repentance and baptism ni John. Hindi nakakapagligtas totally. Once na ang isang tao nung panahon ni John ay nagrepent at nagpabautismo, hindi porkit nag-act siya ng ganon, ay yun ang nakakapagligtas sa kanya. Alam niyo kung ano nakakapagligtas? Yung tinutukoy ng preparation ng paghahanda niya ng repentance and baptism. Walang iba kung sino yung tinutukoy nun? Si Jesus Christ. At yun ang nakakapagligtas. Walang iba kundi sino? Si Jesus Christ. So, hindi mismo ang baptism at repentance ni John ang nakakapagligtas, kundi ang tinutukoy o ang tinuturo ng baptism at repentance ni John. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At aware naman si Jesus Christ, si John the Baptist, sabi niya nga sa verse 7, ito ang pinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. And then, sa mga susunod na aaral natin, i-explain natin kung anong ibig sabihin na yan. Pero, gusto ko lang again i-emphasize, ang kapatawaran ng kasalanan ay matatagpuan lamang sa tinutukoy ng repentance e baptism ni John. Walang iba kundi sino? Si Jesus Christ. Kay Jesus Christ matatagpuan ang kapatawaran ng kasalanan. Amen? Amen. So verse 5. Hindi natin tatapusin hanggang verse 8, hanggang verse 5 lang tayo. Verse 5, basahin ko lang, halos lahat ng mga taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan, ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila binautismuhan niya sa ilog Jordan. So, gusto kong i-emphasize dito yung sinabi ni Mark, na sabi niya dito, halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Alam niyo po ba, itong kaganapan na ito,
na halos lahat ng mga taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay John, alam niyo po ba, big deal ito para sa mga Hudyo. Malaking issue ito para sa kanila. Tanong, Pastor Art, paano naging malaking issue ito? Ano naman, Pastor Art, kung ang mga taga-Judea at mga taga-Jerusalem ay pumunta kay John? Ano namang problema doon? Anong issue doon? Anong big deal doon? Alam niyo po ba, kaya ako nasabing na big deal dahil alam niyo po, ang mga Hudyo, ang mindset ng mga Hudyo, ito, special sila. Bakit? Bakit ang tingin nila special sila? Dahil sila ang bayang pinili ng Diyos. Di ba, tawag nga sa kanila, chosen nation? At totoo naman yun. Sila ang bayang pinili ng Diyos. Kaya tingin nila, special sila. At ano pa yon? Sa kanila, nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila, nakipag-covenant ng Diyos. Bili mo, sa daming bansa, sa dami ng bansa, sila yung napili. At ano pa? Sa kanila, ibinigay yung kasulatan ng Diyos. Kaya ang tingin ng mga Hudyo, sobrang special sila. Sa lahat ng lahi, sila yung pinaka-special. Yun ang tingin nila. At ang tingin na nila, sa lahat ng hindi Hudyo, o kapag sinabing hindi Hudyo, hentil. Kapag hindi ka Hudyo, pag hindi ka Israelita, ikaw isang hintil. At kapag ikaw ay isang hintil, anong tingin sa'yo ng mga Hudyo? Marumi ka. Makasalanan ka. Bakit? Wala kang alam ka sa kautusan. Wala kang relasyon sa Diyos. Yun ang tingin ng ng mga Hudyo, saan? Sa mga hintil. Kaya nga, kung gusto talaga ng mga Hudyo, ng hintil na pumasok sa relihiyon na Judaismo, ng Judaism, sasabak siya sa mga napakahalagang mga rituals. Kasama na doon yung circumcision and yung proselyte baptism. Hindi basta-basta makapasok ka sa reliyon ng mga Hudyo. Hindi. Mahigpit sila. Kasi ang tingin nila, makasalanan ka. Kaya nga kailangan mong tuliin kasi marumi ka. At ano pa? Kailangan mong i-baptize kasi sa inyo ng paglilinis. Kasi marumi ka. Yun ang tingin ng mga Hudyo. Saan? Sa mga hintil. Kaya nga hindi basta-basta ka po pwede pumasok sa kanilang reliyon kasi ang tingin nila sa'yo marumi. Pero ito, again, ano yung nare-represent? Ano yung nare-represent ng baptism ni John? Di ba proselyte baptism? Di ba ang mga binabaptize o pinoproselyte baptism, walang iba kundi mga Gentiles? Pero ito, sino ba yung mga binabaptize ni John? Mga hintil ba to? Hindi, di ba mga mga Hudyo, mga taga-Israel to, mga taga-Jerusalem, mga taga-Judea. Paano naging big deal? Para ikaw ay magpabaptize kay John, kino-consider mo na ikaw ay makasalanan tulad ng isang hintil. Kasi sasaba ka sa parang proselyte baptism, tila proselyte baptism na siyang paglilinis . At kung ikaw Hudyo at ma-prayed ka, sige. Pasuyo. Pabuksan natin. Nandito. Yeah. So, kung ikaw ay isang Hudyo at ma-prayed ka, hindi ka magpapabautismo. Di ba? Bakit ako magpapabautismo? Hudyo ako. Pang mga hintil lang yan. Di ba? Kaya alam niyo po ba, isang malaking spiritual revival itong naganap sa mga taga-Judea at taga-Israel or taga-Jerusalem dahil sa ginawa na ito ni John the Baptist. At sa atin naman ngayon, napakahalaga at kasama sa response natin sa gospel ang repentance.
Di ba, hindi pa pwedeng mawala sa response natin sa gospel ang repentance dahil para tayo ay maligtas, unang-una, kailangan i-acknowledge natin na tayo ay makasalanan. Same ng ginagawa ni John the Baptist sa mga Hudyo. Kailangan i-acknowledge nila sila ay marumi, makasalanan, at magpakumbaba sila. Basagin nila yung kanilang mga pride. At tumalikod sa kasalanan at manampalataya kay Jesucristo. Yun ang repentance na tinuturo natin. Na similar ng ginagawa ni John. At ito, kailangan tayo ay magpakumbaba at basagin natin yung anumang pride yung nasa puso natin at tayo ay magtiwala sa ating tagapagligtas. At again, yun ang kaparehong repentance na itinuturo ni John at tinuturo natin. Same na dapat mabasag yung pride. Kasi kung ikaw ay mananampalataya, at sinasabi mong mananampalataya ka, at ang daming pride mo sa katawan, malamang sa malamang, questionin natin yung ating pananampalataya. Dahil ang unang step para tayo ay maligtas, humility. I-acknowledge natin na tayo yung makasalanan. At magtiwala tayo kay Kristo Jesus. At tuloy natin yung talata. At alam niyo po ba kung bakit maraming mga Hudyo ang lumalapit kay John? Hindi natin masisisi na maraming mga Jews ang lumapit kay John dahil po etong mga Hudyo na ito, during the time na ito, si John the Baptist ay sabik na sabik sa isang propeta na pagsasalitaan ng Panginoon. At iyon ay si John the Baptist. Bakit sila sabik na sabik sa isang propeta? Alam niyo po ba na ang huling propeta na ginamit ng Diyos na nangusap sa mga Hudyo ay si Prophet Malakay. At ang question natin, gaano ba katagal ang agwat ni John the Baptist at ni Malakay? Gaano kaya katagal yun? Sino kaya makaka-guess? 300 years? Higit pa doon. Yes, 400 years. Alam niyo po ba, yung pagitan ni Malakay at ni John the Baptist ay 400 taon. Sobrang tagal nun. Alam niyo po ba, yung huling kumausap ang Diyos sa magitan ng propeta sa mga Hudyo, panahon pa ni Prophet Malakay. At 400 taon na yung nakakalipas. Nung dumating sino? Si John. Kaya excited, bro mo, sobrang tagal. Di ba, ngayon ba, di ba, ilang daang taon na ba, simula na ang Pilipinas ma-discover, di ba, almost 500, more than 500 years pa lang, di ba? Bro, yun ito, 400 years. Mula na ang Diyos ay nangusap sa kanila. And listen, kaya very excited sila sa isang propeta na ang Diyos muling mangungusap sa kanila. Kaya nung dumating sa picture sino? Si John. Talagang binunog ng mga tao. Bakit? Sobrang tagal hindi nangusap ng Diyos tapos biglang nangusap na. Hindi pa ba nila sasamantalahin? Kaya hindi natin masisisi na maraming mga Hudyo ang lumapit saan? Kay John.
Kaya hindi na nga nila inisip eh. Kahit yung ginagawang baptism ni John ay proselyte baptism, wala na silang concern. Hindi na sila concerned sa pride nila. Ang mahalaga sa kanila, marinig nila yung tinig ng Diyos. Sana ganun din tayo, no? Okay lang. Kasi may mga time, di ba? Yung iba, ayaw pumunta sa church, nahihiya, di ba? may mga tao, may mga pride, ayaw pumunta sa church. Mas gusto nilang intindihin yung pride nila kaysa saan? Kaysa marinig ang tinig ng Diyos sa magitan ng Scripture. Pero ito, yung mga Hudyo during that time, wala silang concern. Kahit naituring silang parang hintil, okay lang yun. Basta marinig nila ang tinig ng Diyos. Sana ganun din tayo. Na kahit masakit sa atin, still, kasi masakit talaga yun, di ba? Kapag natatapakan yung ating pride, yung mag-sorry nga lang, napakahirap sabihin eh. Di ba? Sorry. Pero ang mga Hudyo, wala silang concern. Hindi sila concern saan? Sa pride, mas concern sila na marinig ang tinig ng Diyos. Sana ganun din tayo. And then, as we end, tutuloy natin yung mga ibang talata sa susunod na part 3. As we end this part 2 ng ating aralin, not to spiritualize, but to reflect. Dahil lahat tayo, bago tayo makakilala sa Panginoon, may pinapadala ang Diyos na tulad ni John the Baptist, or messenger, or preacher, na ituturo tayo kay Christ. Parang sa akin. Hindi naman agad. Diba? Hindi naman ako nag-desire na kukunin ko yung Bible, tapos magbabasa ako ng Bible, tapos mananampalataya ako. Hindi ganun. Lagi ang Diyos, sa buhay ng bawat sa atin, merong pinapadalang mensahero tulad ni John the Baptist. Tama? Para i-share sa atin ang gospel at ituro tayo kanino? Kay Christ. Katulad ko sa aking buhay, merong tao na ginamit ng Diyos na nagtiyaga sa akin na mag-share ng gospel. Sinatyaga niya akong turuan, kinukulit niya ako na maturuan, at tinuturo niya sa akin sino? Si Christ. Ganon din sa bawat isa sa atin. Ang Diyos, lagi may John the Baptist na pinapadala sa atin at ituturo tayo kanino? Kay Christ. Ito na lang ang question. I-reject mo ba yung mensahe? O mananampalataya ka at tatalikod sa kasalanan? Kapag nireject mo ang mensahe, welcome, haharap tayo sa Diyos at uhusgahan tayo. Pero kung tatanggapin naman natin at sasampalatayan yung mensahe, makakasumpong tayo ng kapahingahan, makakasumpong tayo ng buhay o walang hanggan. And I hope na ang bawat isa sa atin, ituon natin yung ating puso sa ating Panginoon at makinig tayo sa mensahero na pinapadala ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Let's pray. Father God, maraming salamat sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon na kami ay nakapag-aral niyo mga salita. Salamat sa iyong mga tinuro sa amin. Salamat sa mga paalala sa amin. Salamat sa mga reflection sa iyong mga salita na katotohanan sa buhay ng bawat sa amin. Kaya God, patnubayan niyo po kami. Mag-glorify namin kayo, maluwalhati namin kayo sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Glory to God.